Shopping man yan, pagbabayad ng bills o pagkain sa labas, halos lahat kaya ng bayaran gamit ang e-wallet. Kaya ang ilang negosyante pumasok na rin sa cash and cash out business. Gaya ng nakilala kong si Mona Lee na bukod sa pagtitinda, kumikita na rin sa pagtatransfer ng pera sa e-wallet. Halimbawa, magka-cash in sila ng 1,000 pesos. Yung charge namin doon ay 20 pesos sa 1,000. Pag nag-cash out, ganun din ang charge namin sa kanila. Marami ba kayong customer dyan sa e-wallet? Marami. Sa isang araw siguro, nakakapag kami ng mga 20K, nakakapagpaubos kami. Minsan, mas mahigit pa. Doble ingat daw sina Mona Lee sa kanilang negosyo para hindi maloko. Tagong-tago pa nga raw ang kanilang impormasyon tuwing nakikipagtransaksyon sa mga nagpapa-cash in o cash out na customer. Nagbago ang lahat ng yan noong May 6, 2024. Isang lalaki ang lumapit sa tindahan ni Mona Lee para umano magpa-cash in ng 150 pesos. Successful na yung transaksyon. Tapos sabi ng mister ko, picturean mo pa po ba? Sabi niya, hindi na. Sabi niya, di umalis na siya. Nung umalis siya, mga after 4 minutes siguro, bumalik siya. Sabi niya, pwede po ba mapicturean yung cash in ko, sabi niya. Sabi niya, hindi kasi ang kapitbahay ko dati hindi naman nanghihingi to ng reference number, ngayon nanghihingi siya. Ngayon, ng mister ko, pinapicturean sa kanya, may inaantay siya, matagal niya bago i-click yung cam niya. Nung sabi ng mister ko, okay na, sabi niya, okay na. Nung umalis na siya. Budol alert! Huwag ipahawak ang inyong cellphone sa taong hindi nyo kilala. Posible kasing kung ano-anong transaksyon ang gawin dito ng mga mambubudol. Walang kamalay-malay si Mona Lee na doon na pala umatak ang kawatan. Nagawa niyang gamitin ang e-wallet ni Mona Lee para sa ibang transaksyon. At ang pera ni Mona Lee, nag-goodbye na matapos makuhaan ng picture ang one-time password o OTP na tinext sa account ni Mona Lee. Nung umalis yun yung ang balance namin, nakita pa namin na 30,112. Nung bumalik na siya na kumuha na siya ng picture, tapos may nagsunod na magpapakash in, doon na namin nalaman na 112 na lang ang balance ng e-wallet namin. Nang nakalagay na, nagbayad na kami ng 30,000 online payment. Rekta sa account na King's Hand Store ang natangay na 30 mil mula kina Mona Lee. Ang lahat na yan na isa katuparan ng kawatan dahil sa OTP. Ay no, so may pruweba sa cellphone ni ma'am na may talagang nag-text ng OTP. Yun nga lang, hindi niya namalaya nung una kasi nakaharap doon sa scammer yung cellphone. Nalaman lang nila, na-discover nila nung binabalikan na nila yung mga text message. Ito na, yung OTP. Kailan niyo nakita to? Mismo nung umalis araw, na siya, pagkaalis niya? Pag-alis na niya, nung nalaman na namin na na-scam kami. Pero hindi nyo na nahabol siya, no? Hindi na. Ayan, no? So meron na-receive silang transaction detail na sinend yung 30,000 pesos. Wala naman kayong transaction na ganyan talaga, no? Wala. Hindi kami mahilig sa mga online payment. Nilikha ang one-time password o OTP bilang safety feature para sa mga e-wallet at mobile banking apps. Ayon sa GCash, ang OTP ay isang system-initiated security layer para sa proteksyon ng mga gumagamit ng e-wallet. Ito ay gumagana base sa maaring banta o posibleng panganib sa seguridad ng mga transaksyon. Kaya karaniwang natatanggap ito sa unang beses na magpapadala ng pera sa isang bagong numero o account. Kung walang nakuhang OTP, hindi yun mag-successful yung pagsisend niya ng pera. Ang nasa isip namin, pipicturean lang niya yung pinakash in niya na 150. Pero nung binalikan na namin yung messages, doon na namin nalaman na OTP pala ang pinicturean niya para maging successful yung transaction niya sa amin. Masalimuot na leksyon daw ang iniwan ng karanasang ito kay Mona Lee at sa kanyang asawa.
Yung tao na nagbubudol, parang ordinaryong tao lang na parang sa mga customer lang namin na pa-cash in, pa-cash out, ganun lang. Walang pagdududa talaga sa hitsura niya. Agad nagtungo sa barangay sina Mona Lee para magreklamo. Sa kasamaang palad, hindi nakuhaan sa CCTV ang mambubudol. Labis tuloy ang panghihinayang ni Mona Lee, lalo't marami pa raw sanang pwedeng puntahan ang natangay sa kanilang pera. Hindi naman, porque na may laman ng 30,000 yon, marami yung ang pera na ipapasok mo doon. Yung e-wallet namin, yung umiikot lang, labas-pasok lang yung pera. Kung hindi ho sana nakuha yung 30,000, saan nyo po sana nagastos yung ganung kalaking halaga? Siguro na napamili pa namin ng ibang paninda, nabili pa namin ng mga pagkain namin. Siguro ganun, yung gatas ng mga apo. Nalulungkot ako pag naalala ko dahil sa panahon ngayon, saan ko makikita yung 30,000 na yun sa isang iglap lang na nawala sa amin. Diba? Kahit sabihin mo magtatrabaho ka ng isang buwan, makikita mo ba kaagad yung 30,000 na yun? Hindi. Sunod ko namang nakilala ang nauna na palang nabiktima ng e-wallet scam na si Herman. Bukod sa mga paninda sa kanyang butika, napagkakakitaan niya rin daw ang kanyang cash in at cash out services na sinimulan niya noong pandemya. Umpisa, kunti lang muna nila namin ni Mrs. Basta less than 100,000 ganun. Hanggat sa dumami ng dumami, yung customer nalaman ng mayroon na kaming ditong e-wallet, dito na nagkakasin ng yung sa kanilang mga ayuda. Dahil lumalaki ng sideline, nagdesisyon daw si Herman na maghigpit para makaiwas sa modus. May nag-attempt, pero hindi sa amin nakakalustot. Meron kasi mga nag-attempt na gustong para lang makuha yung PIN, pero hindi namin pinapansin eh. Baga, ingat na lang, alerto na lang. Paano nyo nalulusutan yun? Alam namin na yung kanilang mga alibay, mga modus. Kaya hindi sila nakakaugat sa amin. Sobra-sobra man ang pag-iingat, hindi pa rin nakaligtas si Herman sa mga expert na kawatan. April 1, 2024, nang maisahan sila ng nagpanggap na mag-cash in umano. Nagkataon na wala kami sa tindahan. Yung bantay lang namin ang nagkataon dito. Noong time na yon, April 1, bago lang ma-reloadan yung account namin. Bigla na lang nagulat sila kasi nga yung balance ng namin, e-wallet namin na bumaba from 35,000 plus nawala, alos konti na lang yung balance. Natuklasan ni Herman na ginamit ang tinangay na pera sa online games. Ngayon, tinignan ko yung mga records, tinignan ko yung mga messages. Nakita ko doon, mayroong isang transaction na sabi ko, tinanong ko sila, meron kayong transaction na meron ba sa inyo ng nagpa-transfer sa Sabi nila, wala. Sabi ko, meron tayong natanggap na code. Ito yung message na open ko. Wala ba kayong nabigyan ng code? Wala, kuya. Bakit na-process to? Kasi kung sabi ko sa kanila, hindi to mapaprocess yung transaction na to, hindi to magiging successful kung hindi na ibigay yung code. Nang balikan ang kanilang CCTV footage, pasado 10:30 ng umaga, nakuha na ng pagdating ng lalaking nakasombrero na nakatransaksyon ng tindera nila Herman. Ito na umano ang huli nilang naging customer bago masaid ang kanilang pondo. Meron kaming nakitang transaksyon nung time na yon, bago yung transaction. Mayroon nagpachikas din na maliit na amount, kagaya ng doon sa kabilang tindahan. Hindi na raw sana para maghabol si Kuya Herman dahil sapat na ang abalang dulot ng panloloko sa kanila.
Pero nang malamang hindi lang sila ang biktima ng scammer sa kanilang lugar, doon na siya nakumbinsing maghabol. Lahat sila, iisa lang ang tinuturong salarin. Gaya ng mga naunang biktima, sa cash and cash out sideline din nakakakuha ng dagdag na kita ang tinderong si Sam. April 20, 2024, isang lalaking nagpa-cash in ng 150 pesos sa kanyang tindahan. Hindi niya alam, ito na pala ang mitsa ng pambubudol sa kanya. Pagkatapos bumalik na nagpa-cash in para picturean ang resibo ng kanilang transaksyon, laking gulat ni Sam ang biglang pagkakaroon nila ng transaksyon sa isang bilihan ng health products online. Dito na pala naibayad ang 16,000 pesos mula sa kanyang e-wallet. Ang ginawa po namin, pumunta kaagad kami sa barangay, tiningnan namin sa CCTV, tapos inano namin yung number na ginamit niya, hinanap namin sa Facebook yung pangalan niya, yung account niya. Na-trace sa isang Mark Ian Cabezas ang maanumalyang transaksyon. Siya rin ang negosyante kuno na itinuturong ng biktima kina Mona Lee, Herman at nasa 20 pang iba. Mas lalo pang tumindi ang suspecha nila nang makita sa history ng messages na may nai-request ding code para sa kanilang e-wallet. Kaya kumbinsido silang ito na nga ang hinahanap nilang salarin. Paano nyo nalaman na siya parehong tao? Isa lang po yung ano niya, yung number na ginamit sa pagpa-cash in sa amin. Tapos, yun po ang lumabas sa ano niya, sa number na yung pangalan niya. Doon po namin na-trace yung tao.